Nangyaring pre-trial conference para po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ano ba mga napag-usapan dyan. At saka syempre ito nga mga kontrobersyal na pangalan na ito, sina Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin. Natukoy ba? Kasi nga, doon nga sa press conference sila kahapon, gusto raw nilang makita kung sino ba itong mga pangalan na ito. Nasa kabilang linya na ho natin mga kabrigada, ang tagapagsalita ho ng House Prosecution, mga kabrigada, si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Magandang umaga po, Kong Zia. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning. Morning po. Good morning, Gab, and good morning sa inyo, Abner. Good morning po sa ating mga nakikinig. Opo, kagaya nga ho na nabanggit ko, ano ho ba yung mga kumbaga ba highlights ng nangyari ho kahapon? Kasi dun sa press con ho ninyo kahapon kasama sina Congressman Rene Co, sabi parang lata, nalarawan ho natin bilang lata yung mga inilatag ho ng defense team ni VP Sara. Ano ho ba yung nangyari kahapon? Unang-una, yung description po natin doon, kaya sinasabi natin na walang laman, no? Alam mo naman, ang lata pag walang laman, malakas ang tunog, di ba? Kasi yung pre-trial brief na sinabit ng defense, wala silang na-offer na nasagot doon sa mga tanong. No? Unang-unang tanong, saan napunta yung mga allegations ng confidential funds? No? Pangalawa, bakit hindi nagre-reflect yung kanyang salin doon sa kanyang income, pumapasok na income. So these are the primary questions na gusto nating gusto ng taong bayan masagot. Pero doon sa pre-trial brief, ang nakita natin walang in-offer. Sinapply man lang na contravening evidence or arguments or answers para papulaanan o explain sa korte kung paano nagamit itong mga confidential funds, bakit hindi nagkakatugma yung kanyang salin at saka yung pupasok ng income niya. So, I mean, kung articles yan, pero I'm just citing to you too, no? Para maintindihan ng taong bayan na sa pre-trial conference, supposedly dapat is other than simplification ng pag-uusapan sa actual na trial, at least mag-offer yung magkabilang panig ng mga ebidensya. Salaysay, halimbawa, from the defense team, yung kanilang explanation kung bakit may allegation na ganito at paano nila tukuyin itong allegation na ito by a form of providing contravening or na evidence para panabunaanan yung akusasyon ng prosecution. Pero wala yun Ang nandun lang is more on the usual na narrative nila na itong ginagawa, yung procedure from the very start, mini-trial daw, yung nangyari sa confirmation hearings, tapos yung question of yung jurisdiction ng Committee on Justice. So, we are past way beyond that stage, di ba? Tapos na natin yun. Kasi in fact, ang Senate nag-convene na sa impeachment court. Okay. So, ito yung usual na sinasabi nila, which to us, it's medyo na-surprise kami dahil parati naman nila sinasabi, matagal na, no? Na ready na sila and they are willing to answer. They're actually ready to answer. Not only willing but ready na sila to answer at the proper forum. Ito na yung proper forum. Kaso, ang binigay pa nila is yung usual na complaints nila, usual na objection nila, which is more on the procedural and question of constitutionality. Okay. So kaya sinasabi natin, mahaba pero walang laman. Okay. Doon po sa list of witnesses na inyo pong inilatag, specifically doon po kung Zia sa Article 1, inilista ninyo doon si Mary Grace Piatos at saka si Cocoy Villamin. Marami po yung nagtatanong kung Zia, nakilala na po ba ng prosecution si Mary Grace Piatos? Bakit inilista po na isa sa ipipresenta ng mga witnesses? Hindi po. Actually, tayo po, ang sa atin po ay may allegation po tayo na base din po dun sa sinumite ng dokumento ng PSA na wala ho silang records na may na tao na nagngangalang Mary Grace Piatos. At saka marami po yun, yung mga samples na sinabmit ng PSA, pati na rin po ang NBI as to the specimen ng signatures. In fact, sinabi nila sa NBI, yung mga forensic experts na mukhang yung acknowledgement receipts na pumirma at tulad halimbawa ni Cocoy Villamin ay mukhang iisang tao. Okay. So ang allegation natin ngayon, since outside of the joint circular, ay mukhang hindi lang violative, pero meron talagang attempt to really abuse the funding
by way of producing fictitious names, Aha. yung fictitious characters. Okay. Kaya it's now our allegation. And to me, sa amin po, inaantay po natin mag-produce po ang depensa na pabulaanan. Sana yung inaantay natin na mga sagot nila, no, na meron talagang Mary Grace Piatos, Aha. ito si Kokoy Villamin. So, we are waiting for the defense to provide personalities or identities or persons with this name and persons who have actually received the confidential funds, the same person who have actually signed with their names, signatures, on the acknowledgement receipt. Okay. So, ngayon, yun ang gusto natin i-challenge, no? Mag-produce kayo. Otherwise, if you cannot produce and you cannot answer, these are the things that will stand out in the public's consciousness. Okay. Na teka lang, baka totoo nga talaga ang sinasabi ng PSA na walang record at saka walang tao na nagngangalang ganito at saka yung mga signatures ay mukhang isa lang yung gumawa. Opo. Notably doon po sa mga witnesses na ipipresenta po ng defense team, abay marami po sa mga witnesses nila, mga witnesses din po ninyo sa prosecution. Halimbawa, tulad din na dating Senador Trillanes, si NBI Director Matibag, si dating NBI Director Jaime Santiago, kabilang po sa napakaraming mga witnesses ninyo na yun din po yung magiging expectedly hostile witnesses ng Defense Counsel Kung Zia. Well, strategy po nila yon. So hindi ko natin sila doon mako-question dahil meron naman din po silang karapatan. Halimbawa, in fact, in regular trial court, meron naman ding mga sinasabing hostile witness. Kung baga, yung pinipresenta ng isang panig ay pipresenta din ng kabilang panig as a hostile witness. So, hindi naman ito usual. So, yun nga, ang tanong nga natin is, yung mga pinipresenta, ipopresenta ng mga witnesses ng prosecution ay gusto din nilang i-adapt na sarili nilang witnesses. No? That actually leaves question to the public mind na bakit ganon? Supposedly, kung meron ka talagang contravening evidence, no, dapat ikaw ay magpo-produce ng sarili ng witness para panindigan yung kaninyong ebidensya na mali yung sinasabi halimbawa ng prosecution, ito yung mga tunay na ebidensya, ito yung magpo-corroborate ng mga ebidensya namin at ito yung magpapatunay na hindi namin nagamit outside of the joint circular at hindi tama yung mga aligasyon. So supposedly dapat yun ang in-expect namin at in-expect ng taong bayan. So that's the strategy. It only speaks about, it only validates and speaks about our observation that the pre-trial brief, including the list of witnesses that they will be presented, mukhang wala talaga silang may ipapakita na contravening evidence at wala ata silang mapoproduce ng mga testigo. Maliban dun sa mga testigong gusto nating ipresenta sa korte. Okay. Pero kapag yung witnesses ng prosecution, gagamitin nila bilang mga hostile witnesses, di ba kung Zia ang tendency doon, siyempre, isi-strengthen nila yung kanilang contention gamit itong mga witnesses ng prosecution or sisirain yung credibility ng witnesses ng prosecution para ma-weaken naman yung mga argumento ninyo diyan sa prosecution. Yun yung mga nakikitang tendency. Do you agree with this observation? Well, ready naman po kung anong magiging takbo ang House Prosecution Team. Ready naman po kung sa anong magiging takbo ng trial. Kaya nga po tayo, ang House Prosecution Team ay nag-select ng kanilang mga witnesses dahil kumbaga parang ito yung magtitistigo, magkukorroborate dun sa mga material evidence na ipapresenta natin. Ngayon, nangyayari naman po talaga yan, no? Kung may mga, sabi ko nga, may mga hostile witnesses. Pero sa atin lang, ready ang House Prosecution Team. We cannot preempt kung ano po yung gagawin na strategy ng defense, no? But it's entirely their decision and discretion. Kayo naman po talaga yung, kung yun po yung nagpagkasunduan ng defense, talagang yun ang gagawin nila. We anticipate that. What we can tell you is that whatever is the evidence that the House Prosecution will provide, including testimonial evidence by way of corroborating the evidence, material evidence, ay sigurado po tayo sa House Prosecution Team na mapapatsa
Kumbaga, malilink po natin na maayos at maintindihan ng korte at ng taong bayan yung mga allegation contained in the articles of impeachment. Okay. Maliban ho dito sa usapin ng mga Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin, di ba isa nga po sa mga kumbaga ba tinututukan natin dun sa impeachment, yun naman ho mga alleged threats, di ba, ni VP Sara laban ho sa First Family. Kahapon din ho ba, wala rin ho ba silang kumbaga ba naipresenta na ebidensya laban ho rito, kung siya? At doon sa action, no? Kasi nga closed door ito. Ayaw naman ho natin magbigay ng impormasyon na hindi pa tayo na-update ng ating House Prosecution Teams. Pero generally ang ating observation is that yun nga kukulang sa substantive counter-arguments ang pre-trial brief ng depensa. Okay. Sa mga susunod ho na araw, ano ho yung mga ini-expect ho natin? Ano pa yung, kumbaga ba, what's next after po nitong pre-trial conference nito, Kong Zia? Yung comments na nire-request ng Clerk of Court, ang Senate Secretary General na si Attorney Bantog, na comments dun sa supposedly agreed proposed stipulation para on June 22 ay yun ang deadline. And then hopefully from there sa Monday, continuation po ng pre-trial deliberation, pati na din po dito yung marking of evidence, marking of evidence na kung ano yung mga ebidensyang ipapapresenta ng both sides, both camps panel sa actual trial. So yun po yung asahan natin, and of course yung pag-uusapan din po dyan, yung scheduling of the proposed scheduling ng trial dates, isa po yan sa pag-uusapan at isa po yan sa bibigyang pansin ng House ng impeachment court. Okay. So, yun po yung naasahan natin on Monday. Okay. Panghuli na lang, Kong Zia, bago namin kayo bitawan. Dyan po sa Senado, di ba, pinag-uusapan pa nga po, well, hindi pa naman daw final, pero ang napipisil nga ho na maging presiding judge sa Senado bilang impeachment court ay si Senator Chis Escudero. Kayo ho ba sa House Prosecution? Paano ho ba yung pagtanggap ho ninyo dito? Kasi alam naman ho natin yung sinapit ng impeachment kay VP Sara noong 19th Congress. Sa ilalim ng liderato ni Senator Chis Escudero, ano ho yung kumbaga ba pagtanggap dito ng House Prosecutors? Ang House Prosecution Team po, tayo po ay forward-looking po tayo. Kung ano pong nangyari doon na sa nakaraan, ay hindi na natin babalikan yun. Dahil separate po ito na proseso. Ito pinag-usapan natin dito is yung 20th Congress na na-approve na articles of impeachment. So forward-looking po tayo dyan. Okay. Kung ano po yung magiging desisyon ng Korte o ng Senado po as an impeachment court, tayo naman po sa House Prosecution Team at including the private prosecutors ay mag-comply po kung ano po magiging direktiba ng ano man ang direktiba ng impeachment court. So respetuhin po natin ang decision ng mga senador, respetuhin po natin ang decision ng huwes. Ultimately, we will all respect and comply with whatever directives the Honorable Impeachment Court will issue. Okay. Sige po. With that, Kong Zia, maraming salamat ho sa oras ho na binigay ho ninyo sa amin ngayong umaga at patuloy ho kami makikipag-ugnayan ho sa inyo. Thank you very much po. Thank you po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Nakasentro sa mga isyong pangmasa. Tira Brigada. Tira Brigada. So yan mga kabrigada ang ating panayam kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong.